Normal ba 'to na binibigyan ng mga sasakyan yung mga obispo? Matagal na bang pamamalakad dito ng PCSO? Well, alam mo, Howie, there's nothing wrong. I So there's cons- Magandang araw, mga kaibigan. Sa episode na ito, ating kilalanin ang isang kontrobersyal na personalidad sa mundo ng Philippine entertainment at politika, si Manuel Manuling Morato. Kilala bilang dating chairman ng Movie and Television Review and Classification Board MTRCB at Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO, si Morato ay isang tao na hindi natatakot magsalita at magpahayag ng kanyang opinyon. Balikan natin ang kanyang buhay, mga nagawa, at ang mga isyong nagpalibot sa kanya. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Manuel Manuling Morato ay ipinanganak noong November 17, 1933, sa isang kilalang pamilya sa Quezon City. Siya ay anak ng unang alkalde ng lungsod, si Toma Morato. Ang kanyang pamilya ay matagal nang kilala sa larangan ng politika at public service, at si Manuling ay hindi naiiba. Nakilala siya bilang isang masigasig na public servant na naglilingkod sa iba't ibang kapasidad sa gobyerno, kabilang ang pagiging chairman ng MTRCB mula 1986 hanggang 1992. Sa kanyang panunungkulan bilang MTRCB chairman, si Morato ay naging kilala bilang isang mahigpit na tagapagpatupad ng censorship. Maraming pelikula at palabas sa telebisyon ang kanyang ipinagbawal o binigyan ng mabigat na mga limitasyon dahil sa kanyang paniniwala na kailangan protektahan ang moralidad ng mga manunood, lalo na ng mga kabataan. Ang ilan sa kanyang mga desisyon ay naging kontrobersyal, kabilang na ang pagbabawal sa ilang pelikula na sa kanyang pananaw ay may maselang tema o eksena. Bukod dito, si Morato ay naging tanyag sa kanyang no-holds-barred na estilo ng pananalita, na madalas ay nagdadala sa kanya sa mga pampublikong bangayan laban sa mga artista, direktor, at iba pang personalidad sa showbiz. Hindi rin niya ikinila ang kanyang ultra-conservative na pananaw, na nagbigay daan upang siya ay maging isang polarizing figure sa industriya. Pagkatapos ng kanyang termino sa MTRCB, si Morato ay nagsilbi rin bilang chairman ng PCSO, kung saan ipinatupad niya ang mga reforma upang palakasin ang transparency at accountability sa ahensya. Gayunpaman, ang kanyang pamumuno sa PCSO ay hindi rin nakaligtas sa kontrobersya, kabilang na ang mga alegasyon ng katiwalian at mga legal na hamon na kanyang hinarap. Sa kabila ng mga ito, nanatili siyang isang vocal na tagapagtanggol ng kanyang mga desisyon at patakaran. Subalit, si Morato ay hindi lamang sa gobyerno naging aktibo. Tumakbo rin siya para sa Senado noong 1992 at 2001, at maging sa pagkapresidente noong 1998, bagaman hindi siya nagtagumpay sa alinmang halalang ito. Si Morato ay patuloy na naging isang makulay na personalidad kahit sa kanyang pagretiro, madalas siyang nagiging bahagi ng mga talakayan sa telebisyon at radyo kung saan ipinahayag niya ang kanyang mga pananaw sa iba't ibang isyu. Noong July 30, 2021, pumanaw si Manuling Morato sa edad na 87 dahil sa komplikasyon ng COVID-19. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng malaking bakas sa larangan ng Philippine entertainment at public service. At diyan nagtatapos ang ating pag-alala sa buhay at pamana ni Manuling Morato, isang taong hindi natakot magsalita ng kanyang mga paniniwala kahit na ito ay nagdala sa kanya ng kontrobersya. Sa inyong palagay, ano ang pinakamalaking kontribusyon ni Manuling Morato sa ating bansa, ang kanyang mga reforma sa MTRCB o ang kanyang mga kontrobersyal na opinyon? I-comment nyo lang yan sa ibaba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento ng ating mga makulay na personalidad. Maraming salamat sa inyong panunood. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.